Okay, hello, good day to everyone po. Welcome sa Happy Angel Reading. So, ang basa po natin ngayon is para sa iyo, Aris, no? So, kung bago ka po sa ating channel, don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell po, no? At marami pong salamat sa mga nag-subscribe at sa mga nag-comment. No, at marami rin po salamat sa hindi pa. So, asahan ko po mamaya after ng ating reading. Kung nagustuhan niyo po ang ating reading, huwag po kayong mag-hesitate na mag-subscribe at mag-like. Ayan, thank you so much. So, ito ay para sa ating magaganda at poging Aries, no? September pa rin po ito. Thank you for the 10 Jesus. Para po kay Aries. So, unahin natin right away ang iyong karera, then after ng karera, ang iyong pag-ibig, no? Para po kay Aries. Ano po ang paparating sa kanyang trabaho? Ano po ang kanyang energy sa trabaho, Spirit Guide? Oops. Okay, Ace of Wands in reverse. Kanyang energy po sa trabaho. Ano pong maaring mangyari? Queen of Swords. Ayan, may Queen of Swords ka. King of Cups. Oops, naghuhulugan ang iyong card. The Sun in reverse. Para po sa kanyang karera, Spirit Guide. The World. Look at the outcome. Ayan, kahit marami kang pinagdadaanan, no? Umiikot, pag the world, umiikot. Okay, so kukuha tayo ng guidance, no? Sa iyong karera. Para po sa kanyang karera, guidance, gabay, mensahe. Oops. As for your needs to be met, galing kay Archangel ng Kasaganaan, no? Ayan. Sa taas na lang ang iyong love life, no? Kuha na rin tayo sa iyong love life. Meron kang King of Pentacles in reverse. Para po sa kanyang love life. Queen of Cups. Para po sa kanyang love life. Five of Pentacles in reverse, no? So, set aside muna natin yan. Urong natin siya. Sa iyong karera, nakikita natin, no, sa September, parang medyo nawawalang, parang hindi ka inspired o parang tinatamad ka, nakakaramdam ka ng parang you're not inspired, parang nawawala yung creativity mo sa September, no, Aris? O sabihin natin, medyo may mga maantalang proyekto, no? Or sabihin natin din isang bagong proyekto, ngunit parang hindi natuloy, no? So, nakikita ko rin na may rami kang idea pero hindi mo hindi mo masimulan.
Marami kang idea pero hindi mo alam kung papaano, 'no? So, meron kang sa trabaho mo you may came across din also sa isang ano 'no, sa isang Queen of Swords, it could be it could be Libra, Aquarius, Gemini, 'no? So, ang card din nito may, may ibig sabihin din parang because kahirap ka rito 'no, parang gumamit ka ng lohika, 'no? Kasi parang gamitin mo ang energy ng Queen of Swords din 'no, para sa iyong karera at sa iyong pinansyal. Dahil sa September makukuha mo ang energy nila plus si King of Cups pa, 'no? So, maaari kayong makamit ng or sabihin natin maaari kayong makamit ng isang King of Cups, isang sabihin natin very matured and very affectionate na tao, 'no? At isang napakatalinong ano rin 'no, isang napakatalinong na isang queen para sabihin siguro sila mga manager mo sila or mga consultant mo sila, 'no? Parang makakasama mo sila para matuloy ang isang proyekto na parang naaantala, 'no? Dahil nga nakikita din natin na medyo parang wala kang hindi ka inspired sa work mo, dumating ang Queen of Swords sa'yo, ito yung parang kailangan gumamit ka ng ano 'no, ng lohika at matalinong pagpapasya din sa mga proyektong iyan at huwag kang magpapadala sa emosyon 'no. So ito yung magbibigay ng malinaw na feedback sa iyong mga desisyon na walang halong pag-aalinlangan 'no. Since na nasa iyo ang energy na 'yan 'no, huwag mong sayangin 'no, gamitin mo 'no, get back yung spirit mo sa pagdating sa ano, yung energy mo na being fiery, put it back sa'yo 'no, ng September para hindi ka para walang maantalang proyekto. And meron ka ring King of Cups dito. Ito yung may kakayahan ka actually na pamahalaan ang iyong emosyon, especially sa lugar ng trabaho, no? Ito yung sa isang paalala rin na maging mahinahon ka at makiramay at balansehin ang iyong damdamin sa professionalism mo, no? So, nakikita din natin may dalawang tao na maari kang came across sa September. Hindi sila mag-asawa 'no, basta nakita natin isang napakatalinong babae na na maaring tumulong sa'yo, tuturuan ka or ime-mentor ka niya 'no. At ang King of Cups naman could be also na parang sabihin natin, nasisimpan niya na naiintindihan niya 'no, naintindihan niya ang pinagdadaanan mo 'no, parang very understandable, hindi ko alam kung boss po ninyo ito 'no. And then meron ka ring Sun in reverse dito. So itong Sun in reverse parang nga talagang nalalabuan ka, parang walang klaro sa'yo kung paano mo i-start 'yan ang proyekto na nakalaan sa'yo or pero yung sabihin natin nag-aalinlangan ka 'no, parang nararamdaman mo na na you could not make it 'no, para ding nararamdaman mo na malabong maging successful ito 'no. Ah, Talagang you're doubting yourself din dito 'no, at parang you're full ano, parang hindi ka energized. Parang talagang dumating sa time na sa'yo na tinatamad ka, parang gano'n 'no? Or sabihin na natin ito rin yung kakulangan mo ng ano, ng happiness at pagiging optimismo sa iyong profesyon 'no? So, pilitin mong hanapin ang liwanag 'no, at muli mong tuklasin ang iyong layunin 'no? So, ang maganda naman meron kang the word sa kabila ng mga pagsubok mo 'no, nagpapahiwatig ito ng tagumpay at pagkumpleto 'no? So matatapos din, din 'yan. So posibleng matatapos ang yugto sa iyong karera, ito matatapos din kaagad itong pagiging boredom mo sa work 'no? Posible ring sabihin natin, malapit ka ng makamit ng isang pangarap 'no, saka ka pa ihihinto, parang gano'n. It could be also sa mga single 'no, or sabihin natin sa mga nag-aaral, parang siguro, nabo-bored ka mag-aral 'no, at andiya-diyan yung mga parents mo siguro 'no, mga parents mo 'to siguro na pilit ka ring talagang, tinuturuan 'no, dahil para sa iyong tagumpay. Yes, oo, parang ano sa'yo, parang nakikita natin na nagkakaroon ka ng doubt, parang natatakot ka na baka hindi ka makapasa sa exam mo 'no, para mag-college ka 'no. Some of you naman is parang nag-a-apply na hindi matatanggap, parang nakukulangan kayo ng ano, ng tiwala sa sarili 'no. Kaya papasok ang dalawang ito. It could be ang energy nila 'no, being ng Queen of Swords, ito yung pagiging logic, gamitin mo raw yung utak mo at saka
pagsamahin ang utak when it comes sa desisyon daw sa mga pinaplano mo sa buhay, 'no? Dahil ang King of Cups, 'no? Pero maging maalalahanin ka pa rin, 'no, na siguraduhin mo na walang kang matatapakan na tao, 'no? So, sa karera mo, 'no, nakikita din natin dito na parang parang meron kang gustong malaman na ano, na hindi klaro sa'yo, eh, 'no? Or maybe some of you naman is hindi alam kung anong kukuning kurso or kung ano papaano kung anong business ang gusto pero merong hawak siya, merong siyang supporter, meron siyang sponsor. Kaya lang nag-iisip siya 'no, kung ano talaga ang gusto niyang mangyari sa buhay niya or kung ano talaga ang gusto niyang gawing business 'no. Parang ayan, marami siyang resources, actually hindi ka kulang ng resources dito kasi may dalawang taong nagsu-support sa'yo 'no. Kaya lang parang, sinasabotage mo yung kakayahan mo 'no, imbes na magtiwala ka sa sarili mo, eh, parang ano, parang sabihin natin, eh, nawalan ka na ng tiwala dahil tingin mo ang journey is napakahirap. So, parang gusto mong mag-quit 'no, or some of you rin naman siguro marami rin siguro mga pasaway sa trabaho kaya rin tinatamad ka 'no, kasi parang tingin mo rin hindi na-appreciate ang effort mo 'no. Baka nga ito yung mga ano, eh, itong taong 'to mga boss mo 'to, eh, 'no, pero sila yung inaalalayan ka 'no. So, it could be also a parents 'no, sa mga anak na na nawawalan ng ganang magpaano 'no, mag-aral 'no. So, andiya-diyan sila sa'yo 'no. Mababait ang magulang mo, nakita natin dito, at matalino 'no. Meron kang mabait at matalinong supporter 'no, para protektahan ka sa iyong tagumpay 'no. At ito ang iyong guidance 'no. Ask for your needs to be met. So God and angels can come to your aid only if you make a free will to choose to be helped. And it's begin with asking. It doesn't matter how you ask God for help, but only that you do so. The same hold true with clearly asking other people to assist you. Sometimes ikaw yung taong ayaw manghingi ng tulong, no, Ari? So parang parang tingin mo, manghihingi ng kapalit, parang takot ka sa utang na loob, Aris, 'no? Parang you better ikaw na lang ang parang iniisip mo ikaw na lang yung magtrabaho, magtitiis, 'no? Actually partnership is good, 'no? Wag mong tanggihan dahil mamaya yang mga dumarating na tulong sa'yo, yan yung answered prayer mo, 'no? Mami-miss opportunity mo kapag ano 'no, hindi mo tinanggap yan. Kumbaga sila rin yung bigay sa'yo ni Lord yan 'no, kaya lang marami rin ikaw na dapat din ihingi sa kanila ng tulong 'no, lalo na ngayong ano, hindi lang sa paghingi ng tulong sa taas 'no, pati din paghingi, sabihin na humingi ka rin ng tulong 'pag nahihirapan ka na 'no. So, ang pinaka-message nito din 'no, ask for your needs to be met. Ito rin yung andiyan yung magdasal ka 'pag kailangan mo kasi 'di ba parang uh, your spirit guide, your angels actually is ready to help you. Kaya lang parang nakakalimutan mo magdasal, kasi they will not gonna make some actions kapag you're not allowing them, no? Kumbaga, dahil they respect your free will. So maybe they think that your free will is to, is to do it by yourself and not without asking questions, no? So kayo po ba nag-a-ask na rin po ba kayo ng help 'no, sa mga sitwasyon ninyo? So, kasi itong card na 'to, ito yung isang reminder na ang ating spirit guide can come to your aid 'no, only kapag yung free will na nanghingi ka ng tulong sa kanila or you pray for the help 'no. Kaya nga sabi ko sa inyo, prayer is very powerful 'no. So, request ka na tulungan ka ng iyong spirit guide 'no. Because andiya-diyan sila si God ipapababa yang mga angel niya to help you out 'no. At marami nakikita din natin dito, sa Bible 'di ba nakalagay po, "Ask and you will be answered, knock and you will be open," 'no. So, laging tatandaan niyo 'yan 'no. So, make sure na you pray for what you need 'no. Mamaya,
sinusubukan din kayo ni Lord, 'no, kung kaya niyo na yung malaking responsibility o kaya niyo ng tumanggap ng malaking pera. Some of you, nakikita ko makakapulot ng mga barya-barya. Mag-say thank you kayo kasi the spirit guide actually is seeing na if you are ready to get that blessing, if you are grateful in that blessing that you ano 'no, that you pick. So halimbawa may mga 5 Gs 'no, nakapulot kayo ng ganyan, mga small dollar sabihin natin, nakapulot kayo. Anong magiging reactions niyo? Iignorin niyo ba o pipilitin niyo? So what you gonna do? Ako, halimbawa makapulot akong 5 yung mga ano, I will get it and sasabihin ko, "Thank you Lord," 'no, because I know that God is ano, that was given to me. Hindi importante yung malaki o maliit ang mapulot niyo, pero the universe trying to see if you are ready for a big one, no? Kung ready na kayo makatanggap ng malaking blessing, no? Ayan. So, huwag kayong mahiyang tumawag sa Diyos, huwag kayong mahiya na mag-pray, sabihin nyo, no? Kumbaga, sa kanya mo kay Lord mo lahat masasabi actually yung ano mga problema mo eh, no? Hindi kasi baka sabi mo kasi natatakot ka rin mag-open sa mga people around you. So si God ang pinakamagandang hingian ng tulong, no? At ipaparating niya sa inyo ang tulong, ang answered prayer na yan. So make sure manghingi ng tulong, wag kayong mahiya, wag kayong magatubili at libre po, no? Ayan, at siguro sa inyong mga aris maraming ganyan na ngayon na talagang namomroblema 'no, kung gusto niya ng maraming idea sa trabaho, i-pray mo lang magugulat ka pagkatulog mo nanaginip ka ng answered pala 'yan 'no, ng bagong idea 'no, ng kasagutan sa iyong problema 'no. So, ay ibibigay nila 'yan sa'yo, malay mo nga, pagkagising mo okey na 'no, andiya-diyan na yung late na inaantay mo. There's no ano impossible ngayon po 'no. Ayan. So, napakaganda, no? So, ask your needs to be met. Huwag kang mahiya, ano? Libre pong ano, tumawag kay Lord. Libre po ang kumatok sa Kanya at bubuksan kayo. Libre po mag-ask ng help sa Kanya at pakikinggan kayo, no? Siyempre, sabihin nyo, isipin nyo na parang si tatay, no? Yung intentions nyo, Lord, tulungan mo naman ako. Kahit ganun simpleng bagay, no? Dahil alam ni Lord, binibigyan mo sila ng signal na tulungan kanila, na you choose na ang free will mo is humingi ng tulong, no? Sa kanila and walang imposible. Ayan, inaantay ka lang nila. As you could see, ito yung hawak na blessing, no? Hindi nila maitalis bato-bato sa iyo ang blessing because hindi ka nagpe-pray or nag-ask ng help, no? So, tatandaan mo, they will fly over to give that, no? So, especially sa mga aris ngayon, no? Tagal ko na rin hindi actual ito na ano, no, na napipik itong Angel of Abundance, no? Na ask for your needs to be met. So, tandaan, ano, always, kaysa utang kayo, kaysa manghingi kayo ng pera sa iba, no? May doble pang interest. No, sa kanya na lang kayo humingi. Lord, kailangan po ng pera. Yan, tignan mo, magugulat ka. May nagpapahiram na sa'yo, no? So, ganyan ang mga miracle. Ganyan yung mga sabihin natin na mawi-witness po ninyo kapag talagang you choose to be helped, no? Ayan, mag-send ka ng signal sa kanila ng kailangan mong tulong, Aris, no? Ayan. So, we'll go now sa iyong pag-ibig, Aris. So, nakita po natin dito ang iyong pag-ibig. May King of Pentacles ka na, pero naka-reverse. King of Pentacles naka-reverse sa iyong pag-ibig na to, nak, no? King of Pentacles na naka-reverse at ang iyong Queen of Cups. Yan yung kanina natin na ano, at Five of Cups, Five of Pentacles in reverse. So, sa pag-ibig may nakikita ako na somebody is waiting for you, no? Isang Pisces, Cancer, Scorpio rin. At you will came across din, sabihin natin sa ano mo, Aris, sa isang, it could be your ex or na malapit sa'yo na isang matanda na medyo parang hindi magandang energy nito. Pero hindi kaya ex mo to? Or sabihin natin, pilit kang nililigawan nito, Aris. No? Or sabihin natin, tinurn down mo ng taong ito, no? So sa past sabihin natin na maybe na meron kang naging karelasyon din na medyo inaapi ka, talagang kinakawawa ka, tamad na tao, no? Parang you will came across diyan sa September, no? At
may nakikita rin tayo na someone is waiting for you. Isang Pisces, Cancer, Scorpio, nag-aantay. Tingnan mo, oh. Parang nag-aantay na dumating ka o pumunta ka sa kanya. Or sabihin din natin na uh, it could be also mother's love, no? Maari rin na parang you're yearning for a mother's love, no? Parang nakikita natin ganyan. And meron din tayong isang Five of Pentacles dito na nagsasaad din ng ano, no, ng you are waking up na, no? After ng sabihin natin, after ng desperations or sabihin natin ng breakup, no? Parang ano ka na, parang you're getting all right, na you're healed, no? You are seeing ang mga taong nagmamahal din sa'yo, no? So, sabihin natin itong King of Pentacles din, no? Ito yung posibilidad din na nakakaramdam ka rin ng kakulangan sa security o pagpapahalaga sa isang relasyon. Aries, o maaari ring may issue ng pananalapi sa pagiging practical na aspeto ng relasyon, no? O nakakaapekto ito sa inyong samahan. So maaari rin ang pananalapi din, kasi ang career at finances laging magkadugtong yan. Maaari rin na sabihin natin na nagkakaroon kayo ng problema ng persons mo because of money. Or sabihin natin kasi tatamad-tamad siya. No? O pwede rin ikaw, nasa energy mo yung patamad-tamad dito, Aries, no? Because the King of Pentacles in reverse, parang yan ang nagiging sentro ng inyong pag-aaway ng persons mo, no? Maaring makita din natin sa September na maaari kang magkaroon din ng konting shortage sa money na panggagastos sa pamilya, no? So, ito rin yung sabihin natin ng pagiging practical din ang nakakaapekto sa inyong samahan, no? Or sabihin natin ikaw din sa boyfriend mo, girlfriend mo, parang medyo you've been spending too much, no? So make sure you budget, no? And then ito naman sa ang Queen of Cups naman, ito yung card na ito yung nagsasaad ng malalim na pag-unawa at emotional na openness or sabihin natin yung pagiging bukas mo. Ito rin sinasabi na ready ka ng umibig, no? Buksan mo yung puso mo, no? Huwag ka kumbaga kontento ka ng being single pero may kumakatok sa'yo, open your heart daw, no? So kung single ka, maaari rin may dumating na taong makakasundo mo sa emotional na level, no? Magugustuhan mo rin. Ito yung sinasabi rin ng Queen of Cups, maaari rin siyang Pisces, Cancer, Scorpio, no? At kung may partner ka naman, mag-ingat sa mga ibig sabihin, mag-ingat sa mga damdamin, no? Sabihin natin maging sensitive ka rin sa ano ng asawa mo o ng partner mo, no? 'Wag mong hayaan na hindi ka niya maintindihan. Or ibig sabihin kung you feel sad or happy, may gusto kang gawin, i-share mo sa persons mo, no? Ayan. At meron din tayo dito, the Five of Pentacles. So, huwag kang mag-alala. Ito nga nakita natin, naging problema din ang pera sa relasyon. Kasi ang pera, madali namang kitain yan, yan na ibabalik, no? So, sabihin natin, nagsasaad din ito ng pagbangon ng inyong pamilya sa kahirapan. Parang sunod-sunod din ang swerteng nakikita natin, no? At kung may mga pinagdaraanan kayo ng isang sabihin natin ng persons mo, may pag-asa na maging maayos ang lahat, no? Kung hiwalay kayo, may posibilidad na bumalik ang persons mo or makipag-contact sa'yo or matagal lang hindi nakikipag-communicate, asahan mo na baka may komunikasyon, no? At nakikita ko rin na mukhang may bagong simula rito sa Five of Pentacles in reverse. So, tandaan nyo po na ang tarot ay gabay lamang, nasa iyo po rin ang kung paano mo ito gagamitin, no? Upang pagbutihan ang iyong buhay. So, sana naintindihan mo ang message sa'yo. So, titignan pa natin, no? Para kay Aries, Spirit Guide, para kay Aries po. So, some of you na single, baka nga dumating ang ano ninyo, no? Dagdag ko lang po kasi nangungulit si Queen of Cups, ulit-ulitin ko raw. Baka Pisces, Cancer, Scorpio po siya, no? At very romantic ko siya, no? So, yung mga buksan nyo ang puso ninyo, no? Mga single dyan at mga widow, may gustong lumapit sa inyo, no? Yan. So, tingnan pa po natin ang mensahe. Mensahe, Romance Angel Spirit Guide. Ayan, ayun, sabi ko na eh. Ayan, no? Getting to know each other. So, so talagang meron ding mag-aas ng date sa inyo, no? Sa September.
At itong taong ito is talagang gusto kanyang makilala ng lubusan. So, it could be Pisces, Cancer, Scorpio, no? Kumbaga, interesado siya sa'yo, no? Ayan, so bigyan mo siya ng chance. At least ano rin, kilatisin mo rin. Bigyan mo rin ng ano, ng pansin, no? Kasi at nagsabi din natin na talagang may nag-aano rin sa'yo, may interesadong tao din sa'yo, Aries, no? At pakita mo, ambawa, ligawan ka, pakita mo yung totoo mo, no, Aris? Ayan. And then, at maging open mind ka, is it your soulmate? Hindi pa naman. So parang ang message lang yan is maging bukas ka sa lahat ng taong darating sa'yo, pag-aralan mo maigi at maging maingat ka actually rin sa pagsagot-sagot ng persons, no? So, pero sabihin natin, baka some of you may darating na medyo mapopreskuhan kayo, medyo sa tingin nyo agresibo. Parang nakikita natin that is only way. Parang, pero pag once na nakilala mo, seryoso pala, no? So, sometimes na mali ang pagtingin mo sa kanya, no? Yung pala, napakabait na tao. No, o talaga sabihin natin masyadong magarbo, masyadong, kunyari, bigay ng bigay sa'yo, no? Pero yun naman talaga, malay mo talagang mayaman, no? Ayan, past life relationship. So, ang persons, you have known each other before. So, ang maaaring dumating sa'yo is, hindi ko sinasabi namang soulmate ninyo, pero nakikita ko na nakarelasyon nyo na dati from past life nyo bago ang buhay na to. No? So, kaya pwede rin sabihin natin, ang past mo, ah, ang mga past mo is nakakaapekto sa current relationship mo ngayon o sa current na pag-ibig mo o sa love life mo, no? So, maybe sabihin natin, maging familiar na sa'yo yung mga manlolokong tao, na naging familiar na rin sa'yo yung mababait na tao. So, gamitin mong tools ang past relationship mo sa current na stato ng pag-ibig mo ngayon, no? Ayan. So, I hope you like our reading, Aris. At kung nagustuhan mo pong ating video, don't forget to like at mag-subscribe na po at marami pong salamat, no? So, I do read comments po, no, at kumukuha po ako ng irarapol natin para mag one-on-one reading po, no, sa December magwa one-on-one, mamimili po tayo sa mga ng 12, no? Mamimili ako ng 12 na babasahan po natin sa Christmas. Ayan, marami pong salamat at na-appreciate ko po ang inyong mga komento. Thank you and God bless you po.